sa inyong lahat. Bago ako magsimula na ang aming pagbate sa ating kasamahan sa entablado. Of course, kasama ko natin ang dalawa nating kabinete na members sa cabinet, si Secretary P. Laurel ng DA, si Secretary Avalos, kilala nyo naman ho ang DSWD. Ang mga programa namin, pamilyar na pamilyar kayo, medical assistance, financial assistance, burial assistance. Pero alam nyo ho, sa araw na to, kakaiba dahil naatasan mo kami ng Pangulo na kayo ang lalapit sa amin, naatasan niyo ho kami na kami ang lumapit po sa inyo. Kaya sa araw na ito, na mga benepisyaryo, mga mangingisda, mga magsasaka, at ang kanilang mga pamilya ang mabibigyan natin sa 10,000 na financial assistance bilang tulong at ito ang ating pagtulong sa ano natin yung ninyo. Alam naman na unawa na natin pagtulong at ng ating departamento na kailangan natin magsimula muli. At sana sa pamaraan na ito ay makatulong sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda. So muli, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa Secretary Gatchalian. Ngayon naman, inaanyayahan po natin si Interior and Local Government Secretary Benjamin Avalos para magbigay ng kanyang mensahe. Magandang tanghali po, Kalbayo. Of course, sa buong summer, magandang tanghali po. Of course, the Mayor Uy, Mayor Dexter Uy, sa ating Gobernador Sharitan, sa ating Panguluan ng Sabang, maraming salamat po. Alam niyo, napakaswerte natin at napakabait ng ating Pangulo. Tunay na isang ama na nagmamahal sa kanyang anak. Sa akin nakita isang Pangulo, binibibot ng buong Pilipinas para lamang puntahan ang kanyang mga anak at kapatid. Mamaya, pagpaliwanag ko, ang Department of Agriculture, DSWD, sa naman DING, anong DING, ito yung Department of the Interior and Local Government. Kami po nasusupervise sa lahat ng gobernador, mayor, ang barangay captain, SK, at kami rin nasusupervise sa Philippine National Police, sa mga bumbero, sa mga jail, Youth Commission, Commission of Muslim Filipinos at marami pang iba. Ngayong araw na ito, i-report ko lang sa ngalan ng droga, ayon sa PNP, ang aming pong nahuli, kung mahula naman po ang aming Pangulo, nauna ito sa Maynila, nakahuli kami isang tonelada. Sumunod, nakahuli kami ng kalahating tonelada sa Baguio, at kumakailan lamang performance sa buong sa Ayutthaya, Batangas, 1.4 tons. Ang total po sa loob ng 2 taon ay 33 billion pesos na shabu ang nakamkam at nahuli ng pulis. Pinakamataas na nagawa ito maski sino mang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na nagawa ng ating Pangulo Ferdinand Marcos sa loob ng 2 taon. Mga kasama, hindi lamang yun, binigay sa akin dati na merong 240 na mga LGUs, local government unit na walang bumbero, walang fire station at walang fire truck. Ang sabi niya, pero tapusin natin, bigyan natin sila lahat. At ito, bago matapos ang taon na ito, lahat sa buong Pilipinas ay meron ng fire station, fire trucks, at tapusin ang fire station. Kaya itong araw na ito, sa ngalan po ng sa ngalan ng Sama ay nagbigay ng certification ng fire truck at fire station sa Almagro, Darar, Santo Niño, Cagapulan, Amarora, Sumaraga. So ito po yung pinapangako na bago matapos ang taon, ito yung binibig lamang magkakaroon ng fire truck at fire station, may wala pang fire station sa Biligan, ang Malipiti, sa Northern Sawan, ang Biri, ang Lapinig, ang Rosario, San Vicente, Victoria, sa Eastern Sawan, Lorente, Maydolong, at Mercedes. In short, 15 municipalities na dating walang fire truck at fire station sa awa po ng Diyos bago matapos ang taon, matatapos at meron po silang fire truck at fire station.
At hindi na po yun, sa DILG po, nagbibigay kami ng pondo. Ang unang-una na, binatawag namin SPDP. Ito yung nulungan namin yung mga barangay na talagang may problema sa mga rebelde. At FALU, Financial Assistance for Local Government Unit, ito ay umaabot sa support and assistance sa Northern Samar, 26,663,000, sa Samar, 39,996,000, sa Eastern Samar, 13,333,000, a total of 79,993,000. At yung mga financial assistance for local government unit ay umaabot sa Northern Samar ng 5 million, sa Samar 14 million at sa Eastern Samar 90 million. May dala po akong mga certificate dito bago matapos, pero iiwan ko na lang po ito. Ang ibibigay ko na lang muna siguro ay dito po sa ating Albayo kay Mayor. Andiyan po yung certificate natin. Yung ibang certificate po na sinabi ko po kanina, ay iiwan ko na lang sa mga gobernador para sila mo mabigay sa kanilang facilities. Sir? For the province of Eastern Samar, Falgo, the total amount of 155 million for 2024. May we request any representative from Eastern Samar to please receive the certificate. Ito po ay 155 million for Eastern Samar. Also, we have support and assistance fund to participatory budgeting for the municipality of Mercedes, 30,333,333 pesos. Also from the province of Eastern Samar. For the province of Samar, we have financial assistance to local government unit, LGSF Falco, with a total amount of 500 million. We request the City Mayor of Cantalogan to please receive the certificate. We also have financial assistance to local government unit to the municipality of Yabong, the total amount of 9 million. Falco to the provincial government of Samar amounting to 5 million pesos. To the municipality of San Jorge, South Mimi, 13,333,333 pesos. For the municipality of San Sebastian, 13,333,333. Also to the municipality of Calviga, support and assistance fund to participatory budgeting, 13,333,000 pesos. We will also be awarding the financial assistance to local government unit to the provincial government of Northern Samar in the amount of 5 million pesos. We'll be asking the representative from Northern Samar to please receive. Municipality of San Antonio, 13,333,000. Municipality of Cubon, 13,333,330. Pasensya na ho ko na, binibistan ko lang ha. Basta kami lahat, masaya po kami rito. Nakita ng ating Pangulo, puno-puno ng energy, wala akong kapaguran. Ganun ang ating Pangulo, mahal na mahal niyang mga Pilipino. Kaya pagkating na talaga ang ating Pangulo. Sa inyo lahat, mabuhay po kayo, mabuhay ang Sama. Maraming salamat po, Secretary Abalos. Sa puntong ito, ating namang tawagin si Agriculture Secretary
Secretary Francisco Jun Laurel Jr. para sa kanyang mensahe. Normala ho sa inyo lahat. Magandang tanghali ho sa inyo lahat. Raymond Uy of Cagayan City, sa aking kasamang Secretary Rex Gatchalian at Secretary Benher Apolos. Kami tatlo ho kung saan kami nakakarating sa Pilipinas, buong Pilipinas since May. Every week, umiikot kami at kagaya na sinabi ni Sec Rex, kami ay bumababa ngayon sa lahat ng mga probinsya at dalhin yung gobyerno mas malapit sa inyo. Ako po si Sir Kiko ng Department of Agriculture. Narito po ako sa na aking nakasamahan para magkita at magsama-sama tayo. At ipakakit sa inyo ang tulong ng gobyerno sa ilalim ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ito ay aming munting ambag sa inyong patuloy na susumika. Dito kami para suportahan ang inyong mga kailangan sa produksyon upang masiguro na may pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. Dahil kanino, alam ko ang hirap sa agrikultura. Halos 30 dekada po ako sa industriya ng pangingisda at sa industriya ng cold storage at processing ng karne tulad ng baka, manok at baboy. Alam ko ang hirap ninyo. Isa niyo ako at makakaasa kayo na kung ano man ang pangailangan niyo sa abot ng aking makakaya at suporta ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. makakarating ang inyong mga pangailangan sa lalong madaling panahon. Ngayon po, ipapamahagi namin sa amin ito ay ang mga sumusunod. Mga makinarya ng rice, katulad ng rice combine harvester, hand tractors, rice threshers, hauling trucks, rice sweeper, at mga multi-cultivator. Hatid din po namin isang poultry facility na may 500 heads na range chicken incubator at feeds. Meron din pong dalawang 300 capacity biosecure buildings. Isa dito ay may 240 heads piglets and feeds. At isa naman ay may 100 heads piglets and feeds para sa kalawang ng produksyon ng baboy. Ang total na ibibigay natin ngayon ng BA sa summer ay mahigit 300 milyong piso para sa ating farmers and exporters. Ang ating specialty po ng grain shelters, nurseries at composting, magkakaroon naman ng diversion dam din ang mga magsasaka sa Northern Samar para ma-address yung flooding at magkaroon ng additional irrigation. Mamamahagi din kami ng tulong para sa masusunod na proyekto sa Western Samar, vegetable production project, egg production, at diversified farming on vegetables and cacao production project. May makakatanggap din po sa inyo ng credit funds at Kadiwa Financial Grant. Magkakaroon naman po ng consolidation and packing shed ang mga masasaka sa Western Samar. Mula naman sa Philippine Coconut Authority, mag-distribute kami ng 20,000 hybrid coconut seedlings at 140 bags ng fertilizers para sa ating coconut farmers. Para naman sa mga mangingisda, may ipamamahagi kami mga multiple hook and lines, gill net, at 5 units na 22-footer na fiberglass na bangka with kompleto ng makina. Yung mga ibang pamimili natin, may mga example din sa harap. Hindi na namin madala lahat ng mga pamimili dahil hindi yung kakasya sa mulo ng sarap. Hatid din kami mga shallow water na payaw. May 200 liter plastic drums, 60 rows of PE rope, 300 meters na gallop chain, 60 kilos na nylon monofilament, at 40 units na anchor weight. Yung mga payaw doon ay ginagamit sa paguguli ng tuna. Para ngayon nag-attract din ng tuna. Kasi galing ako sa pangingisda, alam mo naman sa aking expertise natin, nagkakasiguro na pwede kumita ang ating fisher folks sa pangingisda ng tuna sa karagatan malapit sa Samar. Tapos puso at patuloy kami pasasalamat sa inyo, mga mahal namin magsasaka at pangingisda. Patuloy ko rin ang pumingin ang hapat ng bawat pamilyang Pilipino. Mas masalamang bawat Pilipinas, maraming salamat po. Maraming salamat po, Secretary Jun Laurel. Dito na po nagtatapos ang unang bahagi ng ating
inihintay ang pagdating ng ating panauhing pandangal, ang ating minamahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. We'd like to acknowledge the arrival, the presence of Vice Mayor Raxnab Daguman of Cavite City, Congressman Reynolds Michael Dan of the 2nd District of Samar. Let's also welcome Congressman Nonoy Libanan of Forbes Fortaleza. Panapunan po natin. We also would like to acknowledge the representative of the 1st District of Samar, the Honorable Stephen J. Mustad. And we also would like to acknowledge the arrival and the presence of the Governor of the Province of Samar, the Honorable Shari Andan. We are also joined today. Maupay nga adlaw ha aton nga tanan. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Cavite City Mayor Raymond Uy upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga department secretaries, congressmen, governors, regional directors, mayors, unong barangays, LGU employees, mga panauhin, at mga minamahal na mga magsasaka, mangingisda at mga pamilya. Isang malaking karangalan na tayo'y naririto upang salubungin ang ating Pangulo sa pamamahagi ng tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at mga pamilya na naapektuhan ng matinding init ng El Nino. Ang programang ito ay bahagi ng adhikain ng bagong Pilipinas. Itataguyod ng ating Pangulo upang ilapit ang pamahalaan sa tao at yakin na walang Pilipino
ang maiiwan. Sa ating mga magsasaka, mangingisda at mga pamilya, ang tulong na ito ay pagkakataon upang makabangon at umasenso mula sa mga pagsubok na dala ng El Nino. Gamitin natin ito ng tama. Mag-invest tayo sa ating mga pinagkukunang yaman at magtulungan upang masiguro ang patuloy na pag-unlad. Ito ang panahon natin upang ipakita ang ating kakayahan at tibay ng loob. Nais ko pong kunin ang pagkakataon na ito na pasalamatan ang ating DILG Secretary Benhar Abalos para sa kanyang mga inisyatiba na mapagaan ang trabaho ng mga local chief executive sa pamamagitan ng mga programang Barangay Weekly Cleanup Drive, Barangay Road Clearing at Hapag Project o halina't magtanim ng prutas at gulay sa barangay. At patuloy na suporta sa RSPC o Ritol Community Support Program sa mga JEDAC barangay. Nais ko rin po pasalamatan ang ating kalihim ng DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa kanyang walang gutom program, supplemental feeding, Tarabasa program at mabilis na tugon sa kalamidad sa pagtalaga rin sa Calbayo bilang sentro ng food and non-food item preposition hub at higit sa lahat sa pagtaas po ng social pension sa ating mga senior citizens. Ang ating kalihim ng Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. para sa kanyang inbred and hybrid seeds distribution at saka regional derby dito sa Calbayon for 2024. Walang tigil na fertilizer distribution, tilapia fingerlings dispersal at 1 unit rain shelter. At sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, kahit wala po dito, ang aming pong pasalamat para sa implementasyon ng Presidential Bridge Project sa Barangay Sigo at Barangay Baral. Ang ating Special Assistant to the President, Kalihim Antonio Lagdameo. Maraming salamat po sa 10 milyong assistance to individual in crisis situation para po sa Calbayan. Last week lang po na itawag sa akin na meron po kayong binigay dito sa Calbayan ng 10 million pesos po. Maraming salamat po. Sa pagtatapos, nais ko po ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa ating Pangulo para sa kanyang pagbisita, unang bisita dito sa Calbayan at patuloy na suporta sa ating komunidad. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, asahan natin mas marami pang ganitong inisyatiba na manadala ng tulong at magbabago sa bawat sulok ng ating bansa. Mahal na Pangulo, gusto lang po namin ipaalam na noon pa man, minahal na po kayo ng Calbayan. Minahal na po kayo ng mga munisipyo sa Primero Distrito sa liderato ni Congressman Jimboy Tan. Sa mga munisipyo sa Segundo Distrito sa pamumuno po ni Congressman Michael Tan. At sa buong probinsya po ng Samar sa pamumuno po ni Governor Shari Antal. Yan po ay napatunayan na noong nakaraang halalan dahil kayo po ang pinanalo dito sa probinsya ng Samar sa pagkapangulo. Ngayon po kamo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Calbayan. Mabuhay ang Calbayan, mabuhay ang Samar, mabuhay ang Rehiyong 8, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Mayor Uy. Ngayon, atin namang tawagin si Samar Governor Shari Antal para sa kanyang mensahe. His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., my classmate in the 14th Congress, kasama ko po si Sec Rex at that time, and ngayon, kasama namin to nung eleksyon at hindi lang namin nakita noong eleksyon kung hindi pagkatapos ng eleksyon.
nandito din po ang kaklase din namin sa 14th Congress, Sap Anton Lagdameo. Cabinet Secretaries present, Secretary Benmore Abalos, Secretary Kiko Laurel, and of course, Secretary Rex Gatchalian. Minority Floor Leader Nonoy Libanan, Kong Harris Ong of Northern Samar, Kong Jimboy and Kong Mike, my two brothers, Mayor Mon of Calbayog City, my fellow governors, Governor Edwin Ongchuan and Governor Ben Hoynone, our Sangguniang Panlalawigan members present, the regional line agencies, mayors, vice mayors, councilors, and other government officials, maupay nga kulog haton nga tanan. Maupay nga kulog. Haton mga ikasiko sa marnod, maupay nga kulog. In behalf of the province of Samar, I would like to extend my heartfelt gratitude to our President and his cabinet secretaries. Sa lahat ng assistance at suporta na binigay ninyo sa lalawigan ng Samar at sa mga karatig naming probinsya dito sa Region 8. Nagpapasalamat po kami, Mr. President, na binigyan niyo po kami ng panahon para personal na ipaabot sa 10,000 families ang pinansyal na tulong galing sa national government. Napakalaking bagay po na makasama namin kayo sa araw na ito. I can recall during the inauguration of the San Juanico Bridge lighting last 2022, sinabi po ninyo sa amin, sinabi ko po sa inyo na sana Samar naman. At ang sagot po ninyo sa amin, ang Samar naman talaga noon pa. Ang pagdalo niyo po ngayon ay nagpapatunay sa pagmamahal niyo sa amin ng mga taga-Samar. At hangyon punta, hanapon mga ikasi sa Marlon, nga aton ipakita ang aton kasing-kasing nga magpasalamat hanggang tanan nga tambulig haaton aton minayuyo nga hinigugma nga presidente. Mahangyo ako haton nga tanan nga tumukdaw ngantagan naton hinmasigabo nga palakpakan ang aton salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Thank you so much and maupay nga kulog haatan nga. Maraming salamat po, Governor Dan. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Special Assistant to the President, Antonio Lagdameo Jr. upang ipakilala ang ating panauhing pandaran. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Special Assistant, Secretary of Lagdameo sa kanyang pagpapalala. Andito po, kinilala na po ng ating butihing mayor at sila yata ay nakapagsalita na, pero nandito po, kasama po natin ang ating mga cabinet secretary. Nandito po si Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. Nandito din po ang Secretary ng DSWD, Secretary Gatchalian. Alam niyo po, kapag minsan ang tingin ng tao sa DSWD, pangpagdulan at saka pangkalamidad at panglindol o pagkamagkamaha. Pero katotohanan, kahit na, halimbawa, kagaya ngayon, ang ating mga farmer, ang ating mga mangingisda, ay in a crisis situation at nahihirapan, ay nandyan din ang DSWD para makatulong. Kaya po nandito sa ating kasama natin. At ang nag-uugnay sa gitna ng national government at
sa lahat ng mga local government officials, ang ating Secretary of the Department of Interior and Local Government, Secretary Danmore Avalos. Maraming salamat din sa ating Samar Governor Shari Anitan, sa inyong napakagandang pag-welcome. And the Calbayog City Mayor, Mayor Raymond Huy. Ang First District Representative and First District Representative Stephen James Tan at yung ating mga congressman na nandito, kasama rin natin ang iba't ibang mga opisyal sa local government, mga mayor, mga barangay chairman, mga barangay officials. At ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na bisita natin ngayon, kayo po, mga beneficiaries para dito sa pagbigay ng assistance sa atin ngayon. Distinguished guests, ladies and gentlemen, maupay nga po. Sa ating mga minamahal na magsasaka, magkikisda, kasama ang inyong mga pamilya dito sa Samar, isang taus-pusong pagbati sa inyong lahat. Minamarapat ko na ako'y makadalaw ngayon dito upang kumustahin kayo at maghatid ng tulong. Batid ko po na itong nagdaang El Nino, higit sa 3,000 pamilya sa 3 munisipyo ng Samar at Eastern Samar na nadeklara ng state of calamity at dahil sa panlabis na kanilang pagpinsala sa tagtuyot na dala ng El Nino. Dahil po riyan, narito ang inyong pamahalaan na upang iparamdam ang aming suporta sa inyo na walang pagod na nagsisika upang matiyak na mayroong pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kayo po na mga magsasaka at mangingisda, kayo po ay ang tunay na bayani ng ating bansa at nararapat lamang na bigyang pugay at suportahan namin ang inyong sipag at ang inyong galing. Kaya naman po, masaya kami maihandog lahat po ito upang mapalakas ang inyong hanay at mapabuti ang inyong kabuhayan. Unang-una, ang BIFAR sa ilalim ng Department of Agriculture, ang BIFAR ay namamahagi ng mga bangkang demotor at sari-sari kagamitan para sa ating mga mangingisda. Bukod pa rito, magbibigay rin tayo ng shallow water payaw system sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Phase 2 program. Para naman sa Samar Multipurpose Cooperative, ipagkakatiwala ng DTI sa inyong lahat ang shared service facilities upang magamit ng ating mga dairy farmer sa kanilang paghanap buhay. At upang mapabuti ang kasanayan ng mga Samareño, ang PESDA po ay maghahandog ng starter toolkits sa 50 scholar. Bukod pa rito, maglalaan din ang PESDA ng mahigit 300,000 pisong pondo bilang tinatawag na training support. Nandan din ang DOLE. Ang DOLE ay magbibigay ng higit 6 na milyong piso sa ilalim ng TUPAD program para sa higit na 1,500 benepisyaryo mula sa Almagro, Gandara at Tagapulan. Maglalaan din ang DOLE ng higit 5 milyong piso para sa ating daan, para sa 161 benepisyaryo, 5.08 million pesos para sa 161 beneficiaries sa ilalim naman ng Integrated Livelihood Program. At higit 650,000 piso para naman sa 85 na lalahok sa Government Internship Program. Hindi rin po magpapahuli ang Agricultural Credit Policy Council ng DA na magbibigay ng 35 milyong piso bilang credit fund
para sa Northern Samar Multipurpose Cooperative at Rural Bank ng Calbayog City. Ito po ay ang kasama po sa regular na programa ng ating pamahalaan. At yan talaga ay nasa budget po ng DOLE, ng DA, ng DSWD, pati ng DALC, lahat po yan ay nasa ilalim po ng naka-schedule na program. Ngunit, nung aming tinitignan, yung tulong na dadalhin namin, po, alam ko kung gaano kahirap ang dinadaanan ng ating mga magsasaka at ating mga isda dahil na sa El Nino. Kaya sinubukan namin, naghanap kami, sabi natin sa maghanap kayo ng dagdag na pondo para mas malaki naman ang maibibigay natin na tulong. Kaya mula naman sa tanggapan ng Pangulo, kami po ay magpapaabot ng tig 10,000 piso sa ating mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya mula sa Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Sa kabuuan, mahigit 75 milyong piso ng assistance ang amin ibibigay sa 3 probinsya ng Samar Island. Mga kababayan, naunawaan po namin na ang hamon na kinakaharap ninyo araw-araw, lalo sa sektor ng agrikultura at sa pangingisda na siyang haligi ng ekonomiya ng Samar. Kaya po patuloy namin tinutugunan ang inyong mga pangangailangan upang makatulong sa inyong pagbangon mula sa nating hirap ng pag-iwas. Isa sa mga tinututukan natin ay ang pagsasaayos ng infrastruktura dito sa Samar upang lalo pang umunlad ang inyong ekonomiya. Ang mga nasira, may mga ilang bahagi ng Maharlika Highway ang nasira ay isang malaking problema para sa mga naninirahan dito. Kaya naglaan po tayo ng mahigit 1 bilyon at 400 piso para ayusin at pagpapanatili ng kalsadang ito. Inaasahan natin na mabilis na matatapos ang mga pangunahang proyekto sa Maharlika Highway mula November 2024 hanggang Marso ng 2025. Bukod po rito, atin din palalawakin ang ilang mga kalsada dito sa Samar upang mabawasan at mapabuti ang daloy ng transportasyon. Ang Pasig, Malabot, Pinamitinan Road at Right na Purungan Road ay kasalukuyan ng ginagawa. Umaasa ako na tututukan ito ng DPWH upang masiguro na matapos ito sa lalong madaling panahon. Maliban po rito, ang paggawa ng Katbalogan Drainage System na nakakahalaga ng 100 milyong piso ay sa kasalukuyan ay umaarangkada na upang maiwasan ang pagbaha sa syudad ng Calbayog. Sa ibang dako naman, alam natin lahat na patuloy pa rin kinakaharap ng Samar ang hamon ng insurhensya. Isa ito sa mga balakid sa tuluyang pagbulag ng inyong lalawigan. Ganun pa man, malayo na po ang darating natin. 5 municipality ang deklarado na may stable internal peace and security status. Nagpatupad tayo ng 186 na community support program at tinulungan ang 63 dating rebelde na sumuka at nagbagong buhay na. Ang mga pagsisikap nito ay ginagawa po natin upang mahikalat pa ang mga ibang rebelde na magbalik loob na at maging produktibong bahagi ng ating lipunan. Kaya ang hiling ko sa inyo na suportahan ang mga hakbang nito upang masiguro natin na mapugat ang kapayapaan at kaunlaran dito sa Samar. Mga mahal kong kababayan, ang inyong pamahalaan ay namumuhunan sa makabagong infrastruktura, gumagawa ng mga pagkakataon ng pangkabuhayan at nagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan sa itong lugar.
Ang lahat na ito ay naglalayon lumikha ng mas maunlad na hinahanap para sa probinsya ng Samar, sa rehiyon ng Eastern Visayas at sa mga mamayan na nakatira dito. Sa atin naman mga magsasaka at mga isda, kayo ang buhay ng lalawigan nito, ang ating buong bansa. Ang inyong kasipagan at katatagan ang nagbibigay ng inspirasyon sa aming lahat. Nandito kami upang tulungan kayong pumunlan na sa binubuo natin isang bagong Pilipinas. Sama-sama natin pagsikapan para ikatutupad natin ang lahat ng ating mga pangarap. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mga mangingisda, mabuhay ang pamilyang Pilipino sa bagong Pilipinas. Salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo! At ngayon, inaayayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ng pamamahagi ng Presidential Assistance para sa ating farmers at fisherfolk na apektado ng El Nino. Ating kumayan ang ceremonial distribution ng Presidential Assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa lalawigan ng Samar na sina Elizabeth Pakulaba mula sa bayan ng Mutyong. Felipe Papne mula sa bayan ng Villarreal. Mega Navantes mula sa bayan ng Paranas. Gregorio Niver mula sa Calbayog City. Daisy Montalban mula sa bayan ng Pinabacdao. MacArthur Napinas mula sa bayan ng Santa Margarita. Richard Dalag mula sa bayan ng Tarangnan. Concordio Karihutan mula sa Calbayog City. Elisa Parantes mula sa bayan ng Daram. At Rogelio Leopardas mula sa bayan ng Pagsanghan. Ngayon naman po, ating tawagin si Governor Shari Antan upang tagapin ang ating presidential assistance na nagkahalaga ng 50 million pesos para sa lalawigan ng Samar. Congratulations po sa provincial government of Samar! Ngayon naman po ay ating tawagin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance sa lalawigan ng Eastern Samar na sina Juan Pajares mula sa bayan ng Himapan. Silverio Panustan mula sa bayan ng Himapan. Mula sa bayan ng Arteche. Emma Segundo mula sa bayan ng Arteche. Romeo Bueno mula sa bayan ng Maslog. Mula sa bayan ng Dolores.
Bautista Jr. mula sa bayan ng Dolores. At Abraham Rivera mula sa bayan ng Dolores. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Ben P. Ibardone upang tanggapin ang presidential assistance na nagkahalaga ng 19,300,000 pesos para sa lalawigan ng Eastern Samar. Congratulations po sa provincial government of Eastern Samar! Ngayon ay ating tawagin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance sa lalawigan ng Northern Samar na sina Sir Lito Dan mula sa bayan ng Lope de Vega. Jocelyn Gaspan mula sa bayan ng Lope de Vega. George Duterte mula sa bayan ng Lauang. Isabel Militar mula sa bayan ng Lauang. Jaime Balanday mula sa bayan ng Pampuhan. Emilio Campomanes mula sa bayan ng Pambuhan. James Cardenas mula sa bayan ng Katarman. Rolando Bautista mula sa bayan ng Katarman. Adela Vicario mula sa bayan ng Mondragon. Mula sa bayan ng Mondragon. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Edwin Marino C. Onjuan upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 25,990,000 pesos para sa lalawigan ng Northern Samar. Sa provincial government of the Northern Samar. At muli, maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo para sa inyong tulong sa ating farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating beneficiaries at ang lahat. Hinihiling po natin ang ating beneficiaries at lahat na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo sa bandang gitna para sa isang group picture. Ready? At the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng presidential assistance sa ating farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya dito sa Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Muli po, mga